Capricorn. Hello, my dear Capricorn. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 27, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start or mag-proceed sa ating reading, hayaan niyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo at sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. Sa reading natin ngayon, my dear, pagpapalitin natin, kasi normally, pag gumagamit ako ng oracle card, inuuna ko siya. So, una ko siyang nilalabas. Pero this time, uunahin natin ang tarot card. And then, ilalas na natin, my dear, yung ating oracle card, para na lang siyang, advice, parang ganon, or additional message. Okay, so let's go na tayo, my dear Capricorn. Silipin natin kung ano meron sa araw na ito. Once again, reading mo ito para sa araw ng July 27, 2026. Okay, we have here the Page of Cups. Kasama niya is si Nine of Pentacles. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on pag-aralan mo ngayong araw na to yung bugso ng iyong damdamin. Okay. Kasi kahit na sabihin natin na you have the capacity to do whatever you want, of course, dapat alam pa rin natin, my dear, kung ano dapat, kung ano yung mga consequence of our action. Of course, yung positive at saka negative effect nung gagawin natin. Okay? Kasi based sa energy ng card na ito, posibleng maging very impulsive ka ngayong araw na to, or let us say na yung iyong emotion, my dear, ang maghari ngayong araw na ito. Maging padalos-dalos, magpadalos-dalos yon sa mga desisyon na gagawin ngayong araw na ito. Actually, I love yung energy ng Nine of Pentacles. Pero dahil merong page, so it's more on parang hinay-hinay tayo today. Okay? Dahan-dahan lang tayo sa araw na ito. Okay, medyo mag-dive in tayo, my dear, sa energy ng Nine of Pentacles. Okay, sa Nine of Pentacles kasi, kagaya ng ibang mga cards, meron siyang binabalance dito. Yung energy ng Six of Pentacles, which is related sa energy ng giving and sharing, at saka yung energy ng Three of Pentacles, which is may kinalaman sa energy ng creation at saka ng collaboration. So, possible ngayong araw na ito, meron mga tao na manghihingi sa iyo ng tulong, and possible namang ibabaw yung awa. Okay? Possible. Pero, dapat aware ka, my dear, sa mga bagay-bagay. Kasi meron mga tao na magaling sila dito sa part na to. Like, kumbaga parang, kung merong degree, merong bachelor degree, parang, graduate sila dito. Parang ganon. Like, manghingi ng tulong sa'yo kahit na sabihin natin na meron naman silang kakayanan para gawin yung mga bagay na yun para sa kanila. Once again, meron tayong Page of Cups, okay? And possible sa energy ng, para pala yun sa energy, my dear, ng Six of Pentacles. Yung sa kabila, my dear, ni Nine of Pentacles, ayan. Kasi 6 plus 3 is 9. Ganun kasi yan eh. Okay, dito yung sa area ng Six of Pentacles. Kasi sa Six of Pentacles, nagbibigay siya doon, my dear, ng pera. Nag-share siya doon ng pera.
Pero dahil sa energy nga ng Page of Cups, doon ako nakakuha ng konting warning. Ngayon doon naman sa kabilang side. Sa kabilang side is the Three of Pentacles, energy ng collaboration and creation. So, possible na baka meron ka ring mga umpisahan ngayong araw na 'to, pero, hindi ko naman sinasabi na 'wag mong ituloy, my dear. Yun lang, parang you just need to be aware. Hindi puwede na mag-i-start ako ng kumpanya tapos hindi mo alam kung ano yung mga kailangan gawin para mag-function or mag-work 'tong kumpanya na 'to. Or mag-i-start ako ng negosyo, gusto kong mag-coffee shop, and then parang you are not aware kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong i-release or kinakailangan mong gawin para mag-work 'tong coffee shop na 'to. Ganon din, my dear, sa relationship, okay? It is the same energy, okay? Let me see. Next card pa tayo. Capricorn. We have here the energy of the Ace of Pentacles. Uy. Okay, mukhang may kadatungan ngayong araw na to. Tingnan natin. Clarify natin, ah. Clarify po. Yes, confirm. You will be receiving something today. Okay. So, itong dalawang card na to, the Ace of Pentacles and the Six of Pentacles is related sa energy ng good news, pera, datong, okay? So, may something na mangyayari ngayong araw na to. And it makes sense kasi meron kang energy ng Nine of Pentacles over here. So, 'di ba? Pero, warning lang, kasi kahit na sabihin natin, my dear, na meron ka nito, 'di ba? Alam naman natin sa mga hindi pa aware o hindi pa nagigising sa katotohanan, kahit gaano karami ang pera mo, mauubos at mauubos 'yan. So it is very important for you to be mindful of your action. It really doesn't matter kung meron kang milyon, trilyon, bilyon. You need to be aware kung anong ginagawa mo sa pera. Kung saan mo dinadala yung pera. Kung sino yung nakikinabang sa pera na yan. 'Di ba? It's very important na aware ka. Kasi kung hindi ka aware, yung blessing mo is mag-evaporate yan nang hindi mo namamalayan. Pwede yang mag-vanish ngayong araw na to. Ito, pwede itong maglaho ngayong araw na to, my dear. If hindi ka marunong mag-balance or hindi ka marunong mag-control ng mga bagay-bagay. And that's the reality of life. Kahit anong sabihin ng mainstream media or kahit anong sabihin ng ibang tao na parang, okay lang yan, babalik din yan. Like, hello, 'di ba? Ang tagal mong pinagpaguran yung isang bagay or ang tagal mo hinintay yung isang bagay tapos lulustahin mo lang ng isang araw lang. And it's your money, wala naman akong magagawa, pero just remember na parang hindi pare-parehas ang araw, 'di ba? Sabi pa nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather-weather lang. Maybe you will be kaya mo mag-function today, like you are strong today, and kaya mo mag-work, but alam mo ba kung ano mangyayari kinabukasan? Like, maybe tomorrow you will be, 'di ba? Hindi mo masabi, 'di ba? So, it is just more on a warning lang naman sa iyo, my dear, na may mga bagay na dapat nagdadahan-dahan tayo at naghihinay-hinay tayo, okay? But I love the energy ng Ace of Pentacles at saka ng Six of Wands kasi this is considered as a good news, okay? Good news, good news, good news, okay? And pag may ganito na energy, mabango ka, my dear, maski hindi ka maligo kasi may pera ka. So, ang mga tao ay babait sa'yo. Totoo yan, hindi yan joke. No, I'm not joking. Maski hindi ka maligo, babango ka. May pera ka eh. 'Di ba? That's the reality of it. Okay? Kaya sabi ko nga kanina sa energy na Nine of Pentacles, there is a possibility, my dear, na meron mga tao na lalapit sa iyo ngayong araw na to para manghingi ng tulong or manghingi ng assistant. Pero you just need to be mindful, 'di ba? You just need to be mindful. Gusto natin tumulong sa tao pero not to the point, my dear, tinuturuan natin sila maging tamad. Gusto natin tumulong sa tao pero not to the point, my dear, na para na to take advantage tayo. Dapat we need to know how to set some boundaries and some limitation, my dear, sa mga bagay na ginagawa natin sa lalo na sa usapin ng pinansyal or let us just say sa pang-araw-araw na buhay natin. 'Di ba? Dapat balance 'yan. We are not teaching them na maging lazy, na maging tabad, na maging dependable sa atin, and at the same time hindi din tayo nada-damage or nate-take advantage ng mga taong ito. Okay? Nang dahil lang yung ating emotion is hindi siya stable. Okay, let me see, my dear.
Next card pa tayo. We have here the Seven of Sword. Okay, sa area ng Seven of Sword, kaklarify kita para wala tayong bias. The energy of the Hermit. Okay. Hermit is more on, of course, parang pagsisisi. Okay. I think may something na nangyayari sa'yo ngayong araw na to. Like, may kinikim-kim ka, may mga bagay na probably parang hindi mo naintindihan kung bakit nangyayari sa'yo. And, naghahanap ka ng outlet. And maraming outlet, my dear. Like, napakaraming outlet para makaalis tayo, my dear, doon sa kung ano man yung stress or kung ano man yung hine-hermit mo over here. And eto na lang sasabihin ko sa'yo, my dear. If just in case lately meron nangyari na hindi maganda to the point na meron ka ditong hermit, wala kang choice kundi pagdaanan talaga yon. Like, what? Kailangan ko pagdaanan yon? Oo, kailangan mong pagdaanan yon. Kasi meron mga part ng buhay natin na kailangan talaga parang mag-OJT tayo. Like, the OJT thing, okay? Kailangan pagdaanan natin talaga siya, which is wala tayong choice. Like for example, sa loob ng relationship, bakit kami nagkita? Bakit kami nagtagpo? Sa friendship, sa family, bakit nangyari to? Like, may mga bagay na nangyayari na parang it's really, really hard to explain. Pero kung iisipin mo na parang it is like a training ground para sa'yo, my dear, to develop a certain skills and definitely parang magiging mas madali sa'yo para i-process yung mga bagay-bagay. Okay? Kasi merong energy ng hermit. So, kung lately, merong mga nangyari na hindi mo nagugustuhan and parang gusto mong makawala or makaalis, naiintindihan naman kita. Pero, we just need to be aware na dapat hindi tayo nagka-create ng panibagong sakit sa ulo. Like, hindi ka pa nakaka-recover dito sa sakit ng ulo na ito and then gagawa ka na naman ng panibagong sakit sa ulo. So, I just hope na hindi ganun yung scenario. Okay? Ang pinaka-goal natin is makahinga. Like makapag-relax after kung ano man yung stressful na nangyari lately. Something like that. Hindi para, 'di ba, makahinga lang ng ilang minuto and then eventually babalik tayo ulit doon sa stress mode and this time mas stressful pa tayo kasi mas nag-create pa tayo ng panibagong problema. So, once again, mindfulness is very, very important. Okay. Last two cards. And hindi din maganda na meron Seven of Swords sa reading natin today. Because yung agenda ng mga tao today is probably because of kung ano lang yung mahihita nila sa'yo or kung ano lang yung benefits. Kaya nga kanina ko pa sinasabi, my dear, na maging mapangilatis ka talaga today. Okay. Let me see. Last two cards. What is this? The Magician. Oh, okay. Paki-clarify po si Magician. Oh, the Three of Pentacles. Eto na yung sinasabi ko sa'yo, my dear, kanina. Okay, dalawa siya. Dalawa tong card na to. So, mamaya ko na sisilipin. Ayan, kung makikita mo sa kabilang side, my dear, ng ating Nine of Pentacles, sa kabila may tatlong pentacles. And eto yan. Kaya sinasabi ko kanina, energy to ng creation and energy ng collaboration. Okay? So, this is a confirmation, my dear, na possible na baka meron ka mga gagawin ngayong araw na ito. Okay? Combination ng Magician at saka ng Three of Pentacles. Hindi kita pinipigilan, pero this is just like a reminder. Kung take this as just a reminder, my dear, na kailangan pag mag-start tayo ng something, hindi lang tayo nakafocus lang dun sa magaganda. Dapat hindi tayo na-overpower lang ng mga magaganda. 'Di ba? Yung return of investment, yung mga ROI, yung mga so on and so forth, yung magiging impact, yung magiging image natin. Of course, we just need to be aware then na probably kung ano 'tong uumpisahan mo, my dear, is kinakailangan 'to ng tumbling, kinakailangan 'to ng split, kinakailangan 'to ng backward, and you just need to take a pause and then kailangan mo tanungin yung sarili mo na, willing ba ako mag-tumbling, willing ba ako mag-split? Kasi kung ang sagot mo is no, and therefore, wag mo siyang gawin. 'Di ba? Para hindi mo pinipilit yung sarili mo. Kasi darating dun sa point, my dear, na pag pinasok mo na yung isang bagay, parang wala ka ng choice, kung hindi parang panindigan na lang 'to, kahit na parang nag-o-autopilot na lang yung sarili mo. We have here the energy of the Nine of Wands. I think, my dear, settled mo muna yung current na issue. Okay, yun lang yung akin. Kasi ang Nine of Wands is energy of the wounded soldier. Bonus card natin to. Okay? This is the energy of the wounded soldier. It's just like
mag-recover ka muna sa kung ano 'tong previous na nangyari sa'yo. Ayusin mo muna yung sarili mo bago ka pumasok na naman ulit sa panibagong sakit sa ulo. Yun lang yun, okay? Kung gusto mo mag-unwind, gusto mo magsaya, and do it moderately, okay? Just moderately, okay? Don't put too much pressure on it, okay? So, dito ko na lang ilalagay ito. Bottom deck of the card is the energy of the lovers, okay? Probably this is a relationship issue, okay? Ang lovers is hindi nakakakilig. Actually, ang lovers card is more on matrabaho na energy. Kasi this time, sinasabi, my dear, na kung ano man to, kinakailangan ninyo tong i-resolve ng sabay. Ngayon, kung hindi kayo nagkakaintindihan at hindi kayo nagkakaunawaan, there's a high possibility na hindi to mare-resolve. Okay? Parang sinasabi ng card na to na mare-resolve lang yung issue kung magtutulungan kayong dalawa. It really doesn't matter kung nasa area to ng family, ng friends, ng relationship, sa connection, pero sinasabi, my dear, na kinakailangan na ang maghari as of this moment is yung love, which is more on kung merong love, merong collaboration, merong cooperation. 'Di ba? Yun lang yan. Okay, kuha na tayo, my dear, ng mga oracle cards. I think unahin ko to. Kuha tayo ng oracle cards para sa closing. What is this? We have here the energy of the secret admirer. Okay, hidden affection, anonymous note, unknown intention, and someone is watching. Okay, pakiramdaman ko nga na maigi to. Secret admirer. Pag sinabing secret admirer, parang somebody is watching me. Actually, hindi siya more on love ang nakukuha ko sa card na to eh. It's more on parang somebody is watching you. Yun ang nakukuha ko dito. Parang may CCTV or parang may surveillance, something like that. Yun ang nakukuha ko, my dear. And probably kung ano tong blessing na parating sa'yo is ine-expect din to nung kung sino man tong nanonood. Like, okay, magkakapera na si Capricorn, so therefore, sugod! Capricorn, pahingi kami pera. Something like that. Like somebody's watching. Okay, pero sabi ko nga ganun sa'yo, my dear, kung sakasakaling this is a secret admirer, my dear, na magpaparamdam sa'yo today, yeah, kinakailangan mo talagang alamin kung ano talagang totoong intention niya. Okay? Next, pero somebody is watching. Somebody is watching me. It is my anxiety. Parang nag-stalk. Parang somebody is stalking. Kung ex mo to, my dear, probably baka ini-stalk ka niya as of this moment. Okay. Or kung chismosang kapitbahay mo to or somebody na nakaalitan mo, like, ini-stalk ka niya. Let me see, my dear. Kung meron ka nakaaway lately, ini-stalk ka niya. Tingnan natin. Next card. Okay, ito daw. We have here the energy of the vital connection. Okay, what is this? Communication, clarity, engagement, network, and direct action. Okay. I think meron talagang kinakailangan i-settle ngayong araw na to. Like, kagaya pa ng sinasabi dito ng lovers, like kung hindi ninyo talaga kung hindi kayo magtutulungan, parang hindi talaga matatapos to. Okay? Like, kung pare-pare, nagpapakiramdaman lang kayong dalawa, hindi talaga hindi to maaayos, my dear. Okay? And just a quick, ano lang sa'yo, my dear, like, isettled mo muna to. Yun lang talaga ang paulit-ulit ko nare-receive. Like, isettled mo muna tong issue na to bago ka pumasok na naman ulit sa panibagong issue or panibagong problema. Okay? So, vital connection. Meron tayong clarity. So, ibig sabihin, merong kinakailangan talagang pag-usapan. Okay? That's what I'm getting over here. Rather than parang nagpapakiramdaman kayong dalawa or parang ini-stalk ninyo ang bawat isa, 'di ba? Pag-usapan ninyo 'yan. Okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 27, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasabi or lagi kong
Ano daw? Kagaya po na lagi kong sinasabi or lagi kong nasasambit, ayon. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself. Salamat po.